Yun, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Isang malaking pribilehiyo po muli na makapagbahagi ng iyong salita, ng kanyang salita. Good morning po, COH family. Samahan niyo po akong basahin mula sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 2, talata siyam at 10. Kung meron na po kayong Biblia, samahan niyo po ako. Sabi dito 9 at 10 sa unang Pedro, Kabanata 2. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Amen. Sige po, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa biyaya, kalakasan, pag-iingat. Salamat sa iyong kagandahang loob, sa iyong habag. Panginoon, ngayong umaga, kami ay lumalapit sa inyo ng merong pananampalataya at pagpapakumbaba, Panginoon. Linisin mo yung aming mga puso at isipan, Panginoon. Hayaang makapasok kayo yung maghari sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, dalangin na mapuspos nawa ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa. Maunawa ng iyong salita. Sama-sama namin na makita. Sama-sama namin na maipahayag ang iyong salita, Panginoon, mabuting balita, ang gospel sa bawat nakakasalamuha namin. Panginoon, gamitin mo po yung kaunting oras. Gamitin mo po, Panginoon, upang marami pang maabot, marami pang makarinig na kami ay iyong tinawag, kami inyong natagpuan, Panginoon, upang maging buhay patotoo, Panginoon, sa iba. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito, maging pagpapala sa bawat isa. Panginoon, sa iyo mataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun! Sa ating pong binasa, kung babasahin natin yung buong kwento, ito yung sa Biblia na ang batong buhay at ang bayang pinili. Mula 1 to 10. Pero yung binasa po natin ay sa 9 at 10. Sa kwento na to, meron tayong tanong na maaaring tanong nyo rin sa inyong sarili. At sabi dito yung unang tanong na pwede nating sagutin habang pinagbubulayan natin yung kanyang salita. Sabi dito, una, bilang hinirang ng Diyos na maging maharlikang pari, ano ang ating tungkulin ayon sa kanyang layunin na paghirang sa atin? Pangalawang tanong, ang maharlikang pari ba ay isang pribilehiyo o responsibilidad? Pangatlo, paano natin may isa pamuhay o may isa buhay ang pagiging maharlikang pari
sa araw-araw. Ulitin ko po yung tanong, bilang hinirang ng Diyos maging maharlikang pari, ano ang ating tungkulin ayon sa kanyang layunin sa paghirang sa atin? Pangalawa, maharlikang pari. Ang maharlikang pari ba ay isang pribilehiyo o responsibilidad? Pangatlo, paano natin maiisabuhay ang pagiging maharlikang pari araw-araw? Ulitin ko po yung unang Pedro, Kabanata 2, talata 9 at 10, sabi, ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. 10. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Ano po ba yung layunin natin sa umagang ito? Layunin natin na maunawaan ang ibig sabihin ng pagiging maharlikang pari at makilala ang Diyos na tumawag at pumili sa atin. At nalaman din natin kung sino ang tumawag sa atin. Kung ano yung dapat nating tugon, maging tugon natin dito. Gaano ba ito kahalaga sa atin bilang mga anak ng Diyos? Kaya bilang panimula, ano ba yung tungkulin ng hari? Ang isang hari ay isang hari na may karapatang mamuno. Parang isang sa election, may karapatang maging presidente sapagkat ibinoto siya ng mga tao. Niluklok siya doon para maging isang presidente. Pero yung isang hari na may karapatang mamuno. Ano ba yung tungkulin naman ng pari? Kanina yung hari ay may karapatang mamuno. Pangalawa, ano ba yung tungkulin ng pari? Sabi ang mga Kristyanismo o ang isang Kristiyano ay may karapatang mamuno sa ilalim ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ang mga Kristiyano ng espiritual na otoridad. May karapatan tayong ibahagi ang mga karapatang iyon sa iba. Iba ang Diyos, ginawa ng Diyos ang simbahan na isang kaharian ng pari. Sa kabilang banda, ang isang pari ay nag-alay ng sakripisyo at pagsamba sa Diyos. Inilalarawan ng Bagong Tipan ang mga mananampalataya ni Jesus bilang kaharian ng Diyos. Ulitin ko po, inilalarawan ng Bagong Tipan ang mga mananampalataya na Jesus bilang kaharian ng mga pari. Sa pahayag, buksan niyo po mula sa pahayag, Kabanata 1, 6, ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kaluwalhatian at kapangyarihang magpakailanman. Amen. Ano yung napansin natin doon? Mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Amen. Sa unang Pedro,
talata 9, sabi doon, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Nakita natin doon, napansin natin na pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. At sa panahon natin ganun, yung natanggap natin na libreng regalo ang kaligtasan, at yun yung ating ipinapahayag sa iba. Pinapakilala natin yung Panginoong Hesukristo sa kanyang mga kahangahangang ginawa. Ang mga tagasunod ng Diyos ay dapat mag-alay ng mga hain ng paglilingkod. Yung mga naobserbahan natin dun sa mga talata, sa talatang ito yung ginamit ni Pedro, ni Apostol Pedro, na nasusulat sa lumang tipan upang tukuyin ang ilan sa mga espiritual na kayamanang tinataglay ng mga mananampalataya ni Jesus. Tingnan po natin. Kung may Biblia po kayo, buksan niyo po sa Isayas Kabanata 43, talata 20 hanggang 21. Parangalan ako maging mga mabangis na hayop, pararangalan ako maging mga pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich. Sapagkat nagbukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Napansin natin doon, mga taong hinirang ko at aking bayan, ako'y kanilang laging papurihan. Hiniram din ni Pedro yung konseptong mga salita na makikita natin sa aklat ng Exodus, Kabanata 11, talata 6. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Amen. At kinikilalang banal ng bayan ng Diyos ay tinutukoy sa simbahan sa ni Kristo Jesus na kinabibilangan ng pare-parehong mga Hudyo at mga Hintil. Ayon sa mga talatang ito, ang mga Hudyo at Hintil na mananampalataya ni Hesukristo ay lahing pinili, maharlikang pari, bansang hinirang at bayang pagmamay-ari ng Diyos. Sila ay pinili para ipahayag ang kamanghamanghang ginawa ng Diyos at tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliniwanagan. Malinaw na si Jesus naman ang dakilang punong pari. Dahil sa kanya, makakalapit tayo sa trono na biyaya ng Panginoon. Kaya naman, ang pagiging maharlikang pari sa atin, papel bilang mananampalataya na Diyos, dahil makakalapit na rin tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon. Isinulat ni Pedro ang liham na ito upang hikayatin ang mga mananampalataya na nakakalat sa buong mundo na magtiyaga kahit pa sa gitna ng pagdurusa. Sapagkat sa pagdurusa ay sinusunod nila ang mga yapak ng kanilang tagapagligtas.
Inilarawan ni Pedro sa talata 9 na ang simbahan bilang maharlikang pari. Isang bansang hinirang na inilarawan sa bayan ng Israel sa lumang tipan. Ngunit sa kanyang panimulang pagbati ay makukumpirma para sa mananampalatayang hintil na nakakalat sa palibot ng imperyo ng Roma ang lihim na ito. Kaya mababasa po natin mula sa aklat ng Pedro, Kabanata 1, talata 1, mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Britanya. Ang mga mananampalataya ni Jesus sa buong mundo, gaano man sila nagkakaiba sa pamumuhay o itsura, ay bahagi ng iisang pamilya ng Diyos. Kung papaano ang bansang Israel ay magiging maharlikang pari, tayo rin ay pinili upang maging maharlikang pari. Ang Diyos ang pumili sa atin. Amen po ba doon? Hindi tayo yung pumili sa Kanya, yun yung maging malinaw sa atin. Ang Diyos ang pumili sa atin. Ay iisang pribilehiyo na tayo ay makakilala sa Kanya at walang matawag din Kanya sa biyaya ng Panginoong Jesus. Makikilala pa natin ang Diyos sa mga susunod. Ito po yung mga talata na nabanggit. Tingnan po natin mula sa Genesis 26:24. Nang gabing iyon, nagpakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, "Ako ang Diyos ng iyong ama, si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita, pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin." Ito pa yung talata na makikilala natin ang Diyos. Mula sa Isaiah 44:6, sabi doon, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sa Isaiah 44:6, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel. Ulit po na Isaiah 36:16, O Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa, ang iyong trono ay nasa ibabaw ng mga kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Sa awit 23:1, si Yahweh ang aking pastol, hindi nagkukulang. Pastol, si Jesus Christ. Sa Genesis 46:3, ako ang Diyos na iyong ama. Sabi niya, huwag kayong matakot, mula sa Ehipto, doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sabi pa doon sa John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Sa John 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sa John 10:11, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng kanyang pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sa
John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay." John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa John 15:1, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Amen. Kaya ano yung mga nakita natin at natutunan at aral na ipinakita ng Diyos sa atin? Na kagaya ng tanong kanina, bilang hinirang ng Diyos na maging maharlikang pari, ano yung ating tungkulin ayon sa kanyang layunin sa paghirang sa atin? Ano po? Yun, maging ano tayo, yung kumakatawan sa Diyos sa lupa upang ipahayag o magpahayag ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Yun yung tungkulin na ayon sa kanyang layunin sa paghirang sa atin. May pahayag ang mabuting balita. Pahayag ang Panginoong Jesucristo na sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa kabutihan, kagandahang loob ng Diyos. Kaya ito yung pangalawang tanong na kanina na nabanggit. Ano yung ang maharlikang pari ba ay isang pribilehiyo o responsibilidad? Pero malaking pribilehiyo yung makapagbahagi ng mabuting balita sa iba. Pagkat ang Diyos ang pumili sa atin. Isang malaking pribilehiyo na tayo ay makakilala sa Kanya at matawag din sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi responsibilidad na kundi isang pribilehiyo na maipakilala o maibahagi ang mabuting balita. Malaking karangalan para sa atin bilang disipulo, bilang kanyang anak na maipakilala sa iba ang mabuting balita. Lalo tigit dun sa ating mga mahal sa buhay, doon sa mga di pa nakakarinig nito. Kaya paano natin maiisa pamuhay ang pagiging maharlikang pari sa araw-araw? Makilala ang Diyos na tumawag at pumili sa atin. Sa kabila ng pagdurusa, pagsubok, nananatiling sumusunod sa yapak ng Panginoong Jesucristo. Mahirap pero magagawa sa biyaya pa rin at habag ng Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Kaya bilang pagwawakas, patuloy nating kilalanin ang Diyos na siyang tumawag sa atin sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita. Mahalaga ito bilang mga pinili. Kaya sa magito, salamat. Nakita natin kung ano yung layunin, ulitin ko po, na layunin na maunawaan ang ibig sabihin ng pagiging maharlikang pari at makilala ang Diyos na tumawag at pumili sa atin. Sa biyaya ng Lord, nawa merong tumanim sa atin puso at isipan at may bahagi natin sa iba. Sige po, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaunawa bilang pagiging maharlikang pari. Makilala ang Diyos
na tumawag at pumili sa akin. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa iyong salita na napagbulayan namin. Tunay na ang sumusunod sa inyo ay merong pagsubok pero nananatiling matatag, nananatiling merong pag-asa. Nananatili kami, Panginoon, na umaasa sa inyo, sa inyong habag, sa inyong biyaya, Panginoon. Alam po namin na meron kayong iniwan sa amin, Holy Spirit na tutulong at gagabay sa amin para piliin kung ano yung iyong kalooban. Panginoon, sa umagang ito, salamat po at dalangin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kapatid na merong pinagdaraanan sa emosyonal, Panginoon, na dala ng mga alalahanin, dala ng mga pagsubok. Panginoon, hipuin mo po sila, bigyan ng kapanatagan, Panginoon. Manatili, Panginoon, sa kanila yung mga pangako mo, Panginoon. Muli mong ipaalala sa kanila na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Ganon din, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, sa Panginoong Jesucristo na merong mga karamdaman, kayo yung dakila namin manggagamot, Panginoon. Sa inyo'y walang imposible. Mas malaki kayo, Panginoon, sa mga karamdaman na meron sila. Kaya mo silang pagalingin.